So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa amin na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan mga kahombre ko ang panibago na namang katarantaduhan mga kahombre ko ni Boss Atan at ng kanyang manipulator na si Setsu mga kahombre ko. Napakatindi ho talaga ni Setsu mga kahombre ko. Talagang literal ho na ginawa niyang aso niya at puppet niya at cash cow niya mga kahombre ko. Ang daming klase ng hayop. Eto si Boss Atan mga kahombre ko ha. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan mga kahombre ko. Eto ang main Facebook ko. Eto naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Ito nga mga kahombre ko, ginawa na nga natin siya ng video. Boss Atan, The Biggest Puppet. Sa ngayon mga kahombre ko, araw-araw nang nagpo-post si Setsu ng content sa FB niya tungkol sa mga laban ni Boss Atan o sa mga nangyayari sa buhay nito mga kahombre ko. Ayan naman, makikita natin, no? Kapag hindi si Boss Atan ang content o pag hindi tungkol kay Atan ang video nitong Setsu mga kahombre ko, wala hong ganap si Setsu sa kanyang FB page. Like proven and tested yan mga kahombre ko. So wala siyang choice. Ito sa matatalinong mga tao lang, no? Kasi hindi naman lahat kayang maarok o maabot ang ganitong klase ng pag-iisip. Magkano nga ba ang kinikita ni Setsu through Atan? And magkano naman ang kinikita ni Atan kay Setsu? Kasi para sa akin, ako sa mata ko, bold eye. Hindi naman natin kailangan magsinungaling, mga kahombre ko. Diyos ko, tapos na tayo sa mga kalokohan na ganyan or fake news. Tingnan nyo ang buhay ni Atan. Tingnan nyo ang buhay ng pamilya ni Atan. May nagbago ba? Yan ang tanong. Pero, mga kahombre ko, tingnan nyo rin ang sitwasyon ni Setsu. May nagbago ba? Ewan ko. Alam nyo kasi mga kahombre ko, usually, kapag ang isang tao ay patuloy ang pag-angat, patuloy ang pagsikat, with that, kasama na doon ang pag-angat sa buhay. Alam ko yan. Bakit? Kasi I am famous now. Ginawa nyo akong sikat mga kahombre ko. Kaya naman naging ganito na ang buhay ko ngayon. Mas madaming opportunities na pumasok sa akin, ginrab ko ang karamihan, naging successful ako. For sure mga kahombre ko, si Boss Atan, dapat ganun din. Tangina mo, papalamunin ka lang ha. Kaso ang tanong mga kahombre ko, si Boss Atan nga ba ang nakinabang sa kanyang pag-angat o tanging yung handler niya lang o si Setsu lang ang nakaramdam ng ganong klase ng ligaya? Yan ang tanong mga kahombre ko. Sa huling video ni Setsu, makikita ho natin na kahit hindi na agresibo ang kalaban ni Boss Atan, nagagawa niya pa rin itong saktan. Bigla na lang itong sinampiga sa mukha ni Boss Atan habang naglalaro. Hindi naman ito gumante pero isinisigaw ni Setsu na bawian niya daw si Boss Atan. Anis, uy! Loss mo, boy. Surrender na to. Bigla kasi bigla eh. Bigla. Sorry ka. Bawian mo! Bawian mo! So makikita natin na galing na mismo sa content niya mga kahombre ko na isinisigaw niya ho na gumante yung sinaktan ni Boss Atan. Bawian mo! Bakit ka mo mga kahombre ko? Kung tunay na kaibigan si Setsu mga kahombre ko, sa tingin nyo sasabihan ka ng ganon ng tunay mong kaibigan o tunay mong pamilya na will go against you? Nasasabihin na, oy, bawian mo yung kapatid ko, bawian mo yung bata ko, bawian mo yung pamilya ko. Kasi syempre, sinaktan ka eh. Ano ka, bambubuyo? Amoy tae ka daw. Alam nyo ba na ang mga simpleng ganyan, binatukan, na nadali lang, nadanggel, medyo naitulak, alam nyo minsan yung mga ganyang bagay naglilid into death. Pwede.
Huwag nyo masyadong mamaliitin yung mga ganyang klase ng movement. Lalo na at nasa ganitong klase ka ng sitwasyon. Basketball, mainit, masyadong maraming tao. Alam nyo yon? Iba kasi mga kahombre ko kapag one-on-one lang kayo, pag walang tao sa paligid, di ba? Nagmumurahan kayo, okay lang yon. Ang problema dyan mga kahombre ko kapag marami ng tao. Nakikipagtrasokan ka at medyo nasaktan ka tas hindi ka babawi, medyo matinding kahihiyan ho yun mga kahombre. Kasi sobrang daming mga mata na nakatingin sa'yo. Pero in this case, lucky na naman si Boss Atan kasi mabait ulit ang nakalaro niya. Hindi siya pinapatulan mga kahombre ko. Pero Bawian mo! iyan ang sinabi ng kanyang handler. O para sa nanay ni Boss Atan, alam mo ba to? Like, pinapakawalan mo yung iyong anak sa ganitong klase ng tao na gusto rin niya na masaktan si Boss Atan. Pero, kung matalino ka lang naman Ano masabi mo yan? Wala. Manyak lang. bakit niya gustong pabawian si Boss Atan dito sa sinaktan ni Boss Atan? Ano siya? Uy! Uy! Lakas mo, boy. Surrender na to. Bigla kasi bigla eh. Bigla. Ano ginawa mo? Sorry ka nga. Bawian mo! Bakit? Let me think. Dahil mahal ni Setsu yung taong sinaktan ni Boss Atan? Bigla kasi bigla eh. Bigla. Dahil worried si Setsu kay Boss Atan? Mali! Easy lang, ha? Dahil sa engagement, views, likes, shares, and money monetization. Gets mo? Kasi, naiisip ni Setsu, kapag binawian niyan si Boss Atan, babawi ng mas malakas si Boss Atan. Kilala naman natin kung gaano siya ka-aggressive. Mas maraming Views. Mas maraming ano? Views. Maraming views, maraming engagement, maraming pera. Trending. In fact, trending na naman. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga kahombre ko. Di ba? Ang ganda kami sa lahat! Naniniwala pa ba kayo sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin? Ako po ay pinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapasok. Ubos na yung pera nila. O ayan, o Basya, naghahanap ka ng relo. Ayaw, Wimbledon. Ito yung aking president. Ayan yung bracelet na hinahanap nyo. Yung sinabi nyo yung sinanla. Tarantado kayo, minuminuto. Bakit todo-todo po ang pasasalamat niya sa mga OFW? Ay, Hazel 21. Nagpalipad na naman si Hazel 21 ng USA. Thank you, Hazel. Thank you. Nakita mo na ba si Leia Weda? Nagpadala na ng 80,000 yen. Bukod pa ron, nagpapalipad pa rito. Tangina mo! Para ho sa mga OFW na awang-awa kay Norman Mangusin, huwag na kayong magpapadala kung saan-saan kasi may transfer fee. Baka maghalit niya si Norman kasi may bawas pa yung ipapadala niyo sa kanya. Ina mo? Ganito na lang, para may libreng $20 pag pinadala mo yung pera mong pinaghirapan para kay Norman o sa pamilya mo, gumamit ka ng TapTap Send. Oo! Oo! Ang TapTap Send ay isang remittance money transfer application at kilala ito dahil una, fast transfers ang pera mo darating agad. Papa-Gcash man yan, BPI, BDO at kung ano-anong bangko na may online. Napakasimple, di ba? Ngunit, huwag niyong kakalimutan na sa una niyong padala, basta ginamit niyo ang promo code ko na makagago, meron kayong libreng $20. Di okay. Ano pang hinihintay nyo? Palipad na kayo using TapTap Send. Now, eto yung dark side.
I really hope na mapanood to ng nanay ni Atan. Makita nyo man lang na ganyan ang sitwasyon na binigay ni Setsu dito sa batang ito. O sa tao na ito, hindi ko alam kung ilang taon na to si Atan eh. I don't know. Pero, mga kahombre ko, noong nakaraan lang, huwag nyong kakalimutan. Dahil sa pananakit na ito ni Boss Atan, kasi hindi lang ho ito, maraming beses siyang nananakit, pero parang mas malala yung pananakit niya nitong latest. Ito na ho. So, in short, nangyayari na rin yung sinabi ko, na unti-unti ng literal na parang pumapasok na sa sistema ni Boss Atan na okay lang manakit. Na kapag nanakit ka, malaki ang views mo. Kasi, kung basketball lang papanoorin mo kay Boss Atan, wala namang kwentang player si Boss Atan. Hindi nga marunong mag-shoot. Shooting form pang Sean Marion. Walang kwenta, mga kahombre ko, di ba? Anong papanoorin nyo kay Boss Atan? Yung mag-dribble? May dribbling ba? Di ba? Nakikinig. Si Alvin. Shamgad. Anong papanoorin nyo? Yung 3-point shooter siya? Nagdadunk siya? Magaling siya mag-rebound? Mataas siya tumalon? Anong papanoorin mo kay Boss Atan? Sige nga, nothing. Isa lang ang inaabangan ng mga tao, ang manakit si Boss Atan, tas pagtawanan siya dahil sa itsura niya at dahil din sa aggressiveness niya. Kasi hindi ho sa lahat ng pagkakataon makakakita ka ng taong na may Cruzon syndrome, mga kahombre ko, na kasing aggressive ni Boss Atan. So in short, 1 in a million chance ka lang makakakita ng ganyan, and you see this through Atan now. Kaya incredible. Impressive yan sa mga tao sa social media, mga kahombre ko, na makakita ng isang may Cruzon syndrome na ganitong pinaggagawa. Depensa! Pansyata ni makagagot eh. Hindi ba? Gets nyo yung point? O anyway, mga kahombre ko, Kakasawa ng panuurin eh. Yung laro mo kasi, puro pananapok eh. Nakita ko yung laro mo nung nakaraan eh. Punta kayo saan ba yun? Saan ba yung huli niyong pinunta? Ganun pa rin eh. Nakakit ka pa rin eh. Huwag na kayong mag-vlog ng basketball. Hindi mo naman kayang hindi manakit. Pwede ba yun? Iba na lang i-vlog nyo. Sayaw, kanta. Hindi mo sa amin si Belmont, di ako. Siya ang ano eh. Kasi ikaw naman kasi. Huwag na kasing mananakit. Sina kahit anong salita, pag nandun ka na, wala ka nang ginawa kundi manapok. so nakita naman natin na mukhang matigas ang ulo ni Boss Atan sa kanyang nanay. Pero mga kahombre ko, no? Parang hindi ho normal si Boss Atan. Hindi ako doktor, pero parang hindi rin normal yung pag-iisip ni Boss Atan, mga kahombre ko. So in short, para sa akin, no? Parang PWD si Boss Atan. Kumbaga, kailangan niya lagi ng isang tao na maggagabay sa kanya. Kasi in this case, meron naman siyang nanay, meron siyang pamilya. Tapos sa social media, nandyan yung Setsu. Dapat sana para sa kanya, para gumabay sa kanya. Kaso, mga kahombre ko, hindi nga ganun ang nangyayari. Siguro sa bahay nila, sa household nila, itong nanay niya, nagagabayan siya. Pero once na lumabas na itong Atan sa bahay nila, yung Setsu na, yung may complete control sa kanya. Ngunit, mga kahombre ko, ang pag-control ho ni Setsu sa kanya online, kasi mukhang wala nang alam yung nanay, di ba? Pagdating sa Facebook, hindi naman siya yung nagko-control kay Boss Atan. Parang talagang pinupush through the limits nitong Setsu, itong Atan. To the point na
parang ifinifeed niya sa utak ng Atan na okay lang manakit. Kasi the more na manakit ka, the more na marami kang views, the more na mas malaki-laki ang pera na maiuuwi mo. Again, vulnerable ho sa tingin ko, no? Ito si Atan kasi wala naman sigurong ganitong klase na, alam niyo yun, parang may edad na siya, parang nasa 30s na ata itong tao na to, mga kahombre ko. And yet, kita nyo, di ba? Para siyang batang umakting. Na kumbaga pinagsasabihan siya ng nanay niya, and yet ganyan siya. Makipag-usap, nakatalikod, para siyang bata talaga, mga kahombre ko. So, ewan ko. Again, hindi naman tayo doktor para magbigay ng prejudice, pero ayun lang sa nakikita ko lang, mga kahombre ko. Naintindihan mo ba yung kalagayan mo? Oh. Na hindi ka normal. Ha? Sa mukha lang hindi ka normal eh. Iano ko na talaga sa'yo na hindi ka normal. Pag anong mangyayari, nakasakit ka ng kapwa mo, mama, ako ang mananagot. Kahit ganyan nakakatanda. Di ba, 31 ka na, 30 ka na. Malapit na birthday mo. Kahit anong mangyayari, ako ang mananagot eh. Halimbawa, masaktan ka nila. O ikaw makasakit. Eh pag halimbawa na nabagok yung ulo mo o napilayan ka, sa ospital ka pupunta. O, di ba? O sino ang magagastos sa ospital? Tayo. Ang tayo. Ikaw. O, yan pala eh. Ay, gusto mo yun. O tapos, pag nakasakit ka, pag na-ospital yun, sino mananagot? Magsumbong yun sa pulis. Sino makukulong? Ikaw. Wala, di gusto mo yun. Bakit mo ginagawa yung mga ganyang bagay? Maganda ang puntos ng nanay ni Boss Atan dito. Talagang idinidikdik niya sa isipan ng anak niya na hindi siya normal. Kumbaga parang special child siya, mga kahombre ko, di ba? Kasi kita nyo naman, di ba, sa acting, di ba, na kasi yung itsura, mga kahombre ko, kahit hindi normal, okay lang. Basta may tama kang pag-iisip, di ba, okay lang yon. Di ba, pasok ka pa rin sa komunidad. Kaso lang, mga kahombre ko, yung ganito na wala din siyang tamang pag-iisip kasi nga special siya, di ba? Special siya sa panlabas niya, special din siya sa panloob niya. Mahirap po yan, mga kahombre ko, kasi dapat itong mga ganito talagang ginagabayan sa lahat ng ginagawa nila. Kasi tulad niyan, tama din yung sinabi nung nanay niya na pag may mangyari, nakasakit ka ng kapwa mo, ako ang mananagot. Totoo yun, mga kahombre ko, kasi papaano mo sisisihin? Si Boss Atan, vulnerable na tao yan. And yet, mga kahombre ko, ginagamit siya ng malala nitong Setsu. Yan kasi yung problema dyan, mga kahombre ko. Hindi talaga si Boss Atan. Kasi sa tingin ko, kung si Setsu, binibidyohan siya, sabihin natin, natutuwa lang siya mag-basketball, sige, i-video niya si Boss Atan. Pero sabihan niya si Atan na, look, huwag kang mananakit. Bawal manakit, bawal magmura, bawal mag-trash talk. Susundin siya ni Boss Atan sa tingin ko, mga kahombre ko. Kasi nagtitiwala na sa kanya tong tao na to eh. Diba? Kaso lang, alam niya rin sa loob niya, mga kahombre ko, alam din itong Setsu sa loob niya, na kapag ginawa niya ang Atan na malinis, wala nang manunood kay Boss Atan. Yan, totoo yan. Walang halong biro yan. So this is all built up for Setsu to earn. Hindi to para kay Boss Atan. Kasi kung si Atan lang, mga kahombre ko, for sure, siguro wala nga din siyang pakialam. Alam mo yun? Kita naman eh. Kung ano sabi mo, gagawin niya. Uto-uto siya, mga kahombre ko, unfortunately. Kaso, again, vulnerable eh. Para kang nakikipag-usap sa isang bata, mga kahombre ko, di ba? So, kaya mong uto-utuin, di ba? Ay, bakit ka umiiyak? Ano nga yung kasama? Wala ka naman dun. As you can see, mga kahombre ko, wala ho sa maayos na sitwasyon o lugar itong Boss Atan, mga kahombre ko. Wala. But he's a famous guy. Very famous guy. Talagang million views to, mga kahombre ko. Talagang million views to. Pero sa buhay niya, mga kahombre ko, nothing has changed. Wala. Nothing.
I mean, sa isang banda, nakakaawa mga kahombre ko kasi ito talaga yung tunay na exploitation. Matindi to mga kahombre ko. Exploitation na modernized. Hindi masyado halata. Kasi parang ang ending is, pinapasikat niya naman eh. Sikat naman si Atan eh. Kaso lang ang tanong, is his fame enough? No, mas mahalaga ang pera. What if si Boss Atan ang humawak? May kakayanan siya, kunwari. Hawakan yung fame niya, mag-edit, alam niyo yun, may Facebook page ng sarili niya. Sa tingin niyo ba, mga kahombre ko, ganito lang ang buhay ni Boss Atan? Ayan ang tunay na tanong. Sa tingin niyo ba, kung si Boss Atan lang ang humahawak sa sarili niya, tulad ko, tulad ng maraming influencer, do you really think na ganyan pa rin ang buhay ni Boss Atan? Pucha. Sa totoo lang, napakalakas ho nito sa Facebook, sa social media. For sure, napakarami ding endorsement na pumapasok sa tao na to. True Setsu. Ang tanong, nakakaabot ba? Nakakarating ba sa kanya? Diba? So, hindi naman sa pagiging bitter, pero grabe to mga kahombre ko. Kung tunay kayong naaawa o maaawa sa tao, dapat sa moment na to, sa moment na pinapanood nyo itong tao na ito, dapat straight away. Alam nyo yun? Klaro na sa utak nyo na ginagamit talaga itong tao na to ni Setsu. Gamit na gamit. Gatas na gatas. Ayan ang tunay na gatas na gatas. Gatas na gatas. Harapan yan mga kahombre ko. Harapan panggagatas mo yan. Tindi nun. Makakarma rin yan. Maniwala ka sa akin. Makakarma at makakarma din yan. Oo. Ngunit, mga kahombre ko, eto na yung pinakahihintay nyo. Ano ba ang nabago sa buhay ng Setsu, mga kahombre ko? Nakatapos lang naman itong Setsu, no? Sa kursong Bachelor of Science in Human Resource Management, mga kahombre ko. Ayan. So, nakatapos na siya, mga kahombre ko. So, kahit papano, maganda na nag-aabang sa kanya. Di ba? Makahanap na siya na maayos sa trabaho and all. So, sa buhay niya, may nagbago. May nabago. Ang tanong ko na naman ulit sa inyo, sa buhay ba ni Atan, may nagbago ba? Seryoso, meron ba? After all these years, kayong mga tunay niyang followers, nakakita ka ba ng changes kay Boss Atan? Kahit man lang something, alam mo yon, kahit something lang. Maybe, nagkaroon ba siya ng sarili niyang motor? Nagkaroon ba siya kahit paano ng iPhone? I don't know. Hindi ko alam. Kahit ano lang, kahit simpleng bagay lang. Napaayos ba yung bubong ng bahay niya? Medyo nailagay ba sa maayos si Boss Atan? Kayo ang sumagot. Kayo ang tunay na followers, not me. Kita nyo naman, yung mata ni Boss Atan may katarata. Ang sabi ko, bakit hindi mo man lang mapacheck up yung cash cow mo? Ang sabi ng mga followers nito, mga kahombre ko, pinilit daw. Ayaw lang daw talaga mismo ni Boss Atan. Kaso nga, wala siya sa tamang pag-iisip. Vulnerable nga siya, guys. Kaya kung gusto mo talaga, ikaw mismo magkakaladkad sa ospital para ipacheck yung mata niya. Wala naman siya magagawa eh. Kunwari, isang bata, masakit ang bagang. Sa tingin nyo ba magpapadala sa ospital yon? O sa dentist? Malamang hindi. Matatakot yon, salitang dentist pa lang. Takot. Malamang. Diba? So ngayon, kung okay lang naman sa mga tao na pagtakpan ang lahat ng ito, then I'll see you in few years. Maybe in 3 to 5 years. Kapag ang tao na ito super successful na, etong Setsu, tapos si Boss Atan, wala na. Walang mangyayari dyan, mga kahombre ko. You trust me. Nothing will happen kay Boss Atan. Somewhere down the line, malalaos din yan. Mawawala din yung build-up hype na yan. Mawawala yan. And actually, you can sense it now. Hindi habang buhay ang fame, guys. O Boss Atan. Kung nakikinig ka man, kung naiintindihan mo, hindi habang buhay yan. Ako nga almost half of my life, nasa social media na ako. And hindi ako laging famous. Minsan, famous ako. Minsan, laos. Minsan, mediocre. Minsan, super famous. Minsan, walang-wala. But it happens. Kaso lang ako, na-handle ko at na-manage ko na yung sarili ko, pati pera ko. So, kahit malaos ako bukas, safe na ako. Ang tanong, si Boss Atan ba ay okay sa ganun?
Di ba? Kawawa din mga kahombre ko, to tell you the truth. Yung ginagawa nyo na entertaining na tao, sa isang banda kung lalaliman mo yung pag-iisip mo, no? Nakakaawa sa bandang huli, siya. Kasi yung tao na gumagamit sa kanya, yung tao nasa likod niya, nakatapos na, alam niyo, nakakaipon na siyempre siya latang may hawak ng negosyo na yon, may merch, si Boss Atan din ang model, di ba? So, he's earning a lot of money from this. Akala ko ba, para sa mga followers ni Atan to, akala ko ba, mahal niyo si Atan? Kung mahal niyo si Atan, bakit hindi niyo naisip yung mga ganyang bagay? Do you really think na ganyan yan habang buhay? Na lagi siyang sikat, lagi may views? Siyempre, hindi. Pag wala na yan, mga kahombre ko, bibitawan niya na yan. Pag wala na yan, napapala kay Atan. Ito ang perfect example. Bawian mo! Kung tunay na pamilya ang tingin mo kay Atan, hindi mo para ibuyo yung kalaban niya nasaktan ang cash cow mo. But then, you needed to do that kasi alam mo na kapag walang violence, walang sakitan pagdating kay Boss Atan sa kanyang content, sa basketball niya, sa content na ginagawa mo sa kanya, wala kang magiging engagement. Wala kang magiging pera. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!